punta namin makuha natin. Okay. So, isang way na malinis sila, pwedeng gumamit ng cotton water. Kaya, ang sinasabi natin ay kailangan may center of operation ka wherein makakamove ka, makakapaggawa ka na. Kunyari, maghuhugas kasi kailangan mo talaga ng tubig para mag-support yun. So, pwedeng running water. Yeah, that's right. Para matanggal ng hindi totally, but partly yung mga putik na pwede nating alisin, no? Tapos kailangan ay hawakan ng mahigpit para hindi na pumasok yung tubig. Pwede natin inupatin. Tapos, pwede natin linisan pa rin sa mas malinis na hindi natin i-aim na talagang linis na linis, no? Wait. Ano igaganon tapos dapat magdadrive siya. Like repress. Repress, parang titigaan mo rin at hindi natin i-open yung boot. Yan lang. Yeah. Sa loose papers naman, kunyari mga documents, no? Siyempre, hindi mo mahawakan tulad ng paghawak sa libro. Gagamit tayo ng support like plexiglass o yung nylon sheet, no? And then, pwede din silang hugasan. No? So, ipapa-slide lang natin. Marami namang brush na mabibili na yun. Kaya lang pipili tayo ng brush na malambot-lambot na hindi madadamage yung paper kasi yung paper basa na at weak na siya. So, nagtanggal natin yung pang-unang putik, no? So, ganito dito. Ngayon, pwede natin i-pick up yung mga paper, no? So, using and then, saka, ganito natin pinipick up yan yung paper, no? So may sumama, yung sasama, sama nyo sila lahat. Hindi pwedeng isa-isa kasi, no? So, ilalagay natin dito sa pelon. At keeper. Ocho. Libre. Dito. And then, pwede natin hugasan. So, malinis na ito. Ito, kung importante yung documents, mga archive, kumbaga. Na kailangan i-save natin.
Usually mga office documents, kasi may mga nagtatanong na taga-LGU. Okay. So, ito yung unang paglinis muna, no? Kung meron mang matirang buka o putik sa document, another process naman, yung rehabilitation and restoration ng document. Pero, sa ngayon, ang ating purpose or ating goal magtuyo ng documents muna. Kasi, pag sumagal, pwede silang mag-mold. Saka mas magbibigyan ng paper nanambot habang nabababad si tubig. Gawa tayong sampayan. Kung mga materials naman na ito, parang sa bahay, meron parang sampayan, sa loaf tree, no? So, nilalagyan ko pa rin ng lip dito kasi pag yung tuyo, hindi sila yung page. So, diba? Yun naman joke. Kung may molds na yung mga documents, pwede silang hugasan pa rin using 50-50, no? Ethyl alcohol sa katubig. So, lalagyan natin ng alcohol. So, yan. So, ang gagawin, halos pareho din, nag-washing. Ito pwede nang ilublog kasi may support naman tayo ng pelon. So, mas mabango na yung pwede niya. So, para hindi masyadong madumi, madumi itong tubig na may alcohol, pwedeng hugasan muna sa tubig anti-edging tile linis na para hindi masaya sa alcohol. So, yung alcohol naman, available naman sa, So, that can be used for the part. Oo. Kunyari ito, hindi na masyadong mapugit yung happy. Slide na. So, ulit natin. Dito na lang na. Kapilig na. Tawag siya ako ulit. Kasi kung may mga pulot naman, later na yung adaptation, restoration. Dito yung parang pwede tayo. Mababasa natin kung minsan every 20 pages, pero kung minsan sa akin mga 10. Basta kung ano ang parang mailip ko. Kasi ang hirap talagang buklatin ang libro, no? He was a square youth about it. And in a message, that's like future. So, ito yung interleaving, tapos patatayuin natin yung libro para yung tubig dadali dito baba. Huwag ganito kasi yung tubig ay hindi naman mag-escape sa libro. Or hindi ganito kasi madideposit yung tubig sa spine na mas lalong nakakasira ng libro. So, ipapatayuin natin. Especially mga yung pinapauna ko talaga, yung i-prioritize na yung sandwich kasi may mga libro na pwede kang bumili ng ibang copies, gano'n. But sabi ko, Philippine na saka yung mga local publications, kailangan nyo i-prioritize. So, hindi mag-stay yung interleaving na to dito. From time to time, i-check nyo, baka yung basang-basa na yung pinag-interleave nyo. So, papalitan nyo na ulit, interleaving ulit yung process. So, alisin natin ito kasi basa na. So, yung interleaving natin, pwedeng sa ibang lugar naman, sa ibang pages naman.
Tapos patatayin ulit natin. And then, pag feeling natin okay na yung pagkatuyo, yung hindi tuyo, medyo damp, pwede nang pahiga, and then, alisin ito, syempre, no? Tapos lalagyan natin ng weight para mag-flat pa rin yung buhok. Kasi pag in-interleave natin, talagang bubuka yun. So, lalagyan natin ng weight para bumalik more or less yung pagka-flat na. So, sa iba, Ibawas ulit sa kaya. Tapos, yung iba, binabalot ng wax paper. Kasi, hindi naman palaging available to sa community. Baka mas available yung wax paper sa ating mga territories. At least dito nababasa ko. But for documents na babalutin na ganito, meron tayong dental pen para lagyan ng paper. So, ilalagay natin doon sa ating plate. Dito ilalagay kasi transfer natin sa plate. So, kung operation to ng marami, hindi marami tayong magbabalot. Pwede din. Actually, mas malinis na, di ba? Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Amy Lagrama, ang the Deputy University Librarian of UP Diliman. Kasama ko po si Emma Ray, former Executive Director ng Congressional Library House of Representatives. Retired na po ako. Pero andito pa rin. Currently head na SC. Currently head ng National Commission for Cultural Arts, National Philippine Art Library. Maria Samaniego po, currently College Librarian at the UP Film Institute Archives. Ayun. Siguro po, simulan ko lang very general discussion sa ating field, no, sa Library Information Science. Kasi sinabi natin recovery plan. Disaster recovery plan. Ito yung mga gawain, aktibidades na kailangan natin gawin matapos natin tumugon sa isang disaster, sa isang crisis, no. In this case, yung typhoon na si Christine, no, after niyang bahain ang ating mga libraries, nakita na natin yung damage, nakita natin kung ano yung mga apektado. Ito na yung mga maaari natin gawin para bumalik tayo sa normal. So, we have to take into account all the information that we can get from the field before we actually conduct recovery work. So, ibig sabihin, gaano karami yung mga materials na na-damage? Asan yung mga areas na na-damage? Where can we set up recovery work? Importante po kasi na meron na tayong pagtatrabahuan because recovery work is very intensive. Both sa resources, tao, materials. No? At the same time, kailangan po natin na meron tayong mapagkukuhanan ng mga materials na gamit natin. So, we know for a fact that in the actual events of a disaster, etong mga sinasabi na sa standards na ganito dapat ang gawin nyo, ganito dapat ang meron kayo, it's very hard to come by those materials sa pagtotoong buhay na yung nangyayari. Like, ano yung nangyayari mo minsan? Bali itong ginagawa natin dahil hindi pa tayo makakapunta din sa lugar. Experience din natin to sa Typhoon Yolanda na nakapasok tayo din sa Tacloban after 1 month. No? Kasi ngayon, balita din natin na congested yung mga roads ng Bicol. No? So ito yung magagawa ng grupo natin dahil sa advocacy natin para makatulong sa recovery ng mga materials sa libraries, archives, ng mga opisina. Ito
ito muna yung gagawin natin. Okay. Obviously, when we say disaster preparedness, dapat po bago pa nangyari si Christine, meron na tayong konsepto ng disaster readiness. Maganda po no, na tayo, alam naman natin na darating si Christine. So, siguro meron na tayong ideya sino yung magtatrabaho kung sakaling maapektuhan natin dahil. So, pangalawa po, dahil tayo yung librarian, record and assess damage. So, nabanggit ko po kanina, ano yung mga nasira, saang parte, ano yung physically, structurally, ano yung nasira sa library. Bakit natin kailangan gawin ito? Kasi we need to determine ano yung mga kailangan natin gawin para maayos yung recovery plan natin. At the same time, no, we need to know how can we stabilize the environment. Una-una siguro, bagay ko kanina, identify areas kung saan tayo magtatrabaho. No? So dapat meron tayong, ito gagawin natin for salvage work area. Washing, meron tayong drying, ano pa mang isa, wrapping, rehabilitation, restoration ng whatever damage dun sa materials. Isa pa po, no, ito ideally, gagawin po natin to before we actually, part of disaster preparedness is, saan tayo kukuha ng supplies? Maganda meron na tayo partner, so to speak, kung saan natin pwede. Or, kami, no, halimbawa dito po sa UP, meron kaming bin kung saan nakalagay yung mga gamit na yun. In the event na, merong small leaks dito, meron kaming materials na damage. Hindi na namin kailangan pumunta sa grocery para mabili. I know for something as large scale as this, hindi uubra yung bin, pero at least you have something to start with. And then, ano yung mga salvage procedures na dapat natin gawin? So, nakita natin na may mga materials tayo na patikan, meron tayong materials na damage lang, nabasa lang, pero hindi sila nahulihan. Iba ang paraan ng paglilinis ng power yun. Siguro ito yung stage na parang na-identify mo na lang yung priority areas. That one too. Like, alin doon sa mga materials na save na yung parang ito yung theme type or Yes. pag-aamin sa salvage. Actually, that's a very important thing. No? Particularly kung ang inyong pong aklatan, yung library ay may local history collection, may Filipiniana collection, yun ang una. Yun ang unahin. Or yung Maracol Archives, na kayo lang ang meron doon. Bakit? No? Kasi po, yung source, yung provenance, no? Kung sa inyo lang pwedeng makakuha noon, yun yung dapat yung unang i-rescue kasi wala nang ibang pang-measuring direct. Kaya antimano, dapat nakaiwalay na talaga yung Filipiniana materials natin, yung local history materials natin, yung archives. Para kung sakasakali na mangyari yung disaster, mas restricted yung galaw ng materials pag back. Yeah. It's very important to maintain morale at times like this because it's very easy for people to become tired. Siguro, diba, unang nagpaabot ng paghingi ng tulong yung Philippine Librarians Association. No? I don't know kung paano tatakbo yung leadership doon. So, mag-identify na lang ng mga libraries na malinis or hindi masyadong affected. Kausapin sila. Kung willing silang mag-host ng doon ng recovery sa kanila. Importante po na when we are rebuilding our libraries or communities, let us build back better. Ano ibig natin naman sa example? Take lessons from the past. Ano yung mga hindi na dapat gawin? At huwag na natin tumitig. And I think it's also a good time na hindi tayo magsarili. Let us do. Kung kaya naman, baka pwedeng mag-team consortium, community works. Siguro maganda rin in terms of preparedness, balik na lang natin. Kung naalala sa top of may mga ibang schools from since may nag-release ng warning, so may opportunity pa sila to prepare their libraries. So may iba doon na nilagyan na sila ng coppers, yung shelves. Yes. So medyo na bawasan, hindi masyadong nabasa yung mga books nila. Also, may isang school na alala ko kasi yung windows nila may grills.
So, hindi lumabas yung mga resilience na retain inside. So, may mga ganun small details na may malaking effect, no? Para makatulong na ma-prevent, ma-lessen at least Yeah. Tsaka, di ba may kwento ka na nilagay sa storage box, yung mga plastic box? It's a school registrar. Ang hawak nila ay student records. And a week before, na-inform na sila ng strong typhoon is coming their way. So, ang ginawa po na administration, bumili sila ng maraming antalo sa box. Yung plastic box na may stock. No, yung those bags. No? Doon nila inilagay yung mga school records nila. So, binaha yung school nila, but the records were intact. Saka yung naalala ko, yung dating pag-iisip na andyan na nga yung Pag-asa, sinabing storm signal number 4. Tapos isipin natin, ay, hindi pa naman bumabaha dito, hindi pa natin na-experience yan, gano'n. Yung sinabi yung may storm surge, pero dati ganyan din, pero hindi nangyari yung ganyan. Eh, nag-iiba naman yung panahon na, so seryosohin na nga. Because of climate change, no? Diba? Yung mga sinasabi natin, historically, hindi kami binabahan. That is no longer true as evidenced by what happened in other provinces. Sa Batangas, sa Laguna, yung mga dati hindi na lang binabahan. Ngayon, nagulat sila binabahan. So, maybe it's time for us to think, well, we actually need to prepare for disasters. And seryosohin po natin yung mga efforts lang. So, paano at least sa sector na deniers and archives, no? But, malaking bagay niya yung strength and yung construction. For example, yung line, no? So, yung mga regional councils, these are really maintain the collaboration and communication among the libraries para in times na tulad nito, mas may katulong na siya may ito. Saka yung sinasabi nila na ganitong situation, mukhang madalas nang mangyari. Is within sa buong taon na, ganyan. So, siguro, regular na drill, tapos na review ng mga disaster plans. So, yun lang po. Maraming salamat. And I hope this video can help you. Salamat po. Salamat.